Meron pong dalawang identical twins. Hindi po sila ang ikwento ko po, pero ito pong dalawang ito ay identical po at meron po silang kanya-kanyang store, isang flower shop at isang grocery items. Now, ang kwento ko po ay isang kwentong many years ago ay naganap sa isang maliit na town. Itong identical twins na ito ay gayon na lamang ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa at pagpapakumbaba sa isa't isa at sila itinuring na isang success as a team bilang brothers. Dumating ang pagkakataon ang kanilang ama ay namatay at pinagkatiwalaan sila ng negosyo ng tatay nila, baga pinamanahan. At sinasabing, very good itong pagsasamahan na ito. Hindi lamang pagsasamahan within the house, inside the home, kundi pati sa negosyo ay maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Indeed, they are a success. At mainam na magaya. So, ang nangyari po minsan, nung sa shop sila, ay very busy ang bawat isa sa mga kambal na ito. Nagteten sila, nagsaserve sila sa kanilang mga customers, at isa sa mga kambal ay sa kanyang kabisihan at pagmamadali ay naiiwan niya isang $1 bill sa counter. Nakalimutan niya na dapat ilagay ito sa cash box. So, daling may tumawag siguro ng customer, pinagsilbihan niya, at nang bumalik, sabi niya, tama na, nakalimutan ko, may nakalimutan ako. So, bumalik siya. Nung bumalik siya sa counter, hindi na niya nakita yung $1 bill. So, ang tanong niya sa kampanya, nakita mo ba yung $1 bill? Hindi ko nakita. Hindi ko nakita? Okay. So, pumunta ulit siya sa pagsaserve. Hanggang sa matapos na yung araw na ito, yun, ay paulit-ulit na tinatanong ng isa sa mga kambal, sa kanyang kakambal, nakita mo ba yung $1 bill? Hanggang sa dumating ang pagkakataon, nagkaroon sila ng isang diskusyon at mga charges and counter charges isa't isa, at dumating ang isang pagkakataon na kinakailangan nilang maghiwalay sa negosyo. Hinati nilang malaking shop na yon sa gitna at nagkaroon ng partition at bawat isa ay nagkanya-kanya na. At hindi lang po sila ng kanya-kanya, nag-post sila sa isa't isa bilang competitor sa isa't isa. It goes on for 20 years. Ang kapaitan, ang di pagpapatawad, ang pagsisiraan na dati-dati ay di gayon. One day, mayroong isang lalaki driving a fancy car, nasa isang fancy suit, nakasuot ng fancy suit, mayaman. Pumunta siya sa shop na yun at sinabi niya, I have to settle a score with you. What do you mean settle a score with me? Ano bang agrabyado ito o ano ba nangyari? Hindi ko maintindihan. Paliwanag mo nga sa akin. Sabi niya, 20 years ago, when I was down and out, I have no home to lay my head on, sabi niya, Sabi niya, hirap na hirap ako noon. At napadaan ako sa shop niyo. At meron akong nakitang isang $1 bill sa counter na yon. Kinuha ko yon, naglian. Umalis ka agad ako. Pero naalala ko, it dawned on me, dahil sa ako ay isang manunod. I was raised up by my mother, who is a Christian. Nababagabag ako, maski na 20 years na nangyari ito, ay nababagabag ako, kaya I'd like to set a score with you. So, umiyak itong pinagsabihan ng kambal. At sabi niya, pwede ba pumunta ka sa kabila at sabihin mo rin sa kakambal ko itong sinabi mo sa akin ngayon. So, ganun nga nangyari. At nang umalis na ngayon yung lalaki, itong dalawang magkambal ito ay nagkaroon ng pagkakaisa, pagpapatawaran sa isa't isa. The bitterness was gone. The suspicion was gone. And yet, they lost 20 years ng isang mainam na pagsasamahan bilang magkapatid, bilang magkakambal. Maaaring hindi nyo ma-perceive at the moment kung anong relasyon nito dun sa paksang aking tatalakayin, pero nais ko pong banggitin sa inyo na it has something to do with the beatitude na ating bibigyang pansin.
Itong beatitude na ito, kung tinatawag po natin Sermon on the Mount, is not a list of to-do things. Hindi ito ang mga bagay na dapat gawin upang maka-enter sa kaharian ng Diyos. Kundi itong mga bagay na ito ay manifestation ng mga miyembro na ng kaharian ng Diyos. Are you with me? So it's not something of a requirement para mag-born again ka, maging Christian ka, maging miyembro ka ng kaharian ng Diyos, maging anak ka ng Diyos, maging kabahagi ka ng pamilya ng Diyos, ay kailangan mong gawin ng mga ito. No! Ito ay mga attitudes at mga actions na ginagawa ng bawat isa na kung saan si Kristo ay nagre-reign sa ating puso. Pansinin po natin mga kapatid, ang historical context kung bakit sinabi pinahayag ito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. In Matthew chapter 3 verse 8 ay narito ang pagkakataon na si John the Baptist ay nang makita niya mga Pariseo, mga Saduseo, mga religious leader, mga soldiers ay dumako upang magpabautismo. Ang sabi po niya ay ipakita niyo, bring the fruit of repentance. Pakita nyo na tunay kayo nagsisisi. Nang pagsisisi nyo ay nanggaling magmula sa puso. Para maipakita nyo, ipakita nyo ang inyong bunga. Ang inyong mga pagbabago. And I would surmise na ang ilan ay umalis sa pagkakasabi ni John the Baptist niyo. Hindi lamang po natin makikita o ma-relate yung background at the time, kundi mapapansin din po natin ito sa sinabi po ng ating Panginoon sa mga religious leaders. There is a religiosity in them, pero walang spirituality. Ang religiosity is full of pagsunod sa kung anong sinasabi ng relihiyon, pero walang spirit, walang banal na espiritu, walang tunay na relasyon sa Diyos. May forma, pero hungkag sa loob. There's emptiness. At ang sabi ng Panginoon sa mga Saduseo, sa mga religyoso, katulad kayo ng mga libingan eh. Maganda, pininturahan, maputi. Pero sa loob, pawang kabulukan. Sa ganitong setup, sa ganitong background, na kung saan there is hypocrisy na nagaganap, hindi lamang sa pangkaraniwang tao, pangkaraniwang mamamayan, maging dun sa mga nasa authority in religion, no? The religious authority, merong hypocrisy, at dito sa setup na ito, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga miyembro ng kanyang kaharian, na ilabas niyo kung ano mga pagbabagong nagawa sa inyo ng Diyos. Papapansin po natin, sabi po ni Dr. Martin Lloyd-Jones, sabi niya, a Christian is something before he does something. He cannot do that something when he is that something. So, ang ibig sabihin, ang Kristiyano relates to being inwardly, the being of a Christian. Paano nagiging Christian ang isang tao? Kapag siya magsisi ng kanyang kasalanan, katapos na gumawa ang banal na espiritu sa kanya, ipakita sa kanya kung anong kalagayan niya, tumalikod sa kasalanan, lumapit sa Diyos, tanggapin ang pamamaraan ng Diyos, tanggapin si Kristo na siyang daan at natatanging daan patungo kay Kristo at patungo sa Diyos. Doon nagiging isang ang tao ay nagiging isang Kristiyano, nagiging isang mananampalataya, nagiging isang little Christ because Christ lives in him. And when that person or that individual has an encounter with God through Christ, he had experienced a so-called born again experience, the rebirth, the second birth, the spiritual birth. Then that person who becomes something, in the word of Lloyd-Jones, will now be able to act and do something. And his action is based on his being.
ang kanyang mga ginagawa ay bunga ng kanyang pagiging kung anong katatayuan niya. Kung sino siya talaga in the inwardness of his heart. Kung papansin, God works from the inside out. We allow God to work in us and through us. Kung titignan po natin yung unang 4 na beatitudes, nariyan ang pagkakasabing poor in spirits, which will refer to the bankruptcy na meron ang lahat ng mga tao as far as spiritual ability is concerned to be able to gain salvation from God. Bankruptcy. The mourning here is a kind of mourning na tagos sa puso, na hayag at pinapakita at nakikita pero hindi i-display. Mourning na nalulungkot dahil sa nasaktan niya ang puso ng Diyos dahil sa nagkasala tayo muli. At ang ikatlo ay meek. Hindi weakness, kundi kalakasan o kapangyarihan, pero under the control of the Spirit of God. At itong ika-4 ay yung kauhawan doon sa katwiran ng Diyos. Ito pong 4 na ito are actually inward attitudes. Who we are before God. What God sees in us. Maring hindi ito makita ng mga tao sa labas. Pero kung ano nakikita ng Diyos sa atin habang patuloy siyang gumagawa sa atin po. Ito po mga inward po ito. Pero yung mga sumusunod ng mga beatitudes sa kung saan itong pag-aaralan po natin ay nangunguna o nauna sa 3 pa, ito po ay panglabas. Attitude na naipapahayag sa labas, na express outside, externally. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Now, the word merciful, in its original, pag ginamit po ito in the Old Testament and in the New Testament, ang sinasabi dito ay compassion sa mga helpless, sa mga nangangailangan, sa mga nasa pitiful state or estado, sa mga nakakalungkot, nakakahabag ng mga sitwasyon, ipinakita mo ang iyong emotion, ang emotion na yun ay emotion na sinasabi po natin mercy. Now, but itong mercy pong ito ay gusto ko pong i-connecta sa 3 konsepto o sa 3 ideya. Mercy and grace. Ang mercy, pati ang grace, kahabagan, diba? Yung grace is biyaya. Ngayon, itong kahabagan at biyaya, in the Old and the New Testament, karaniwan, it is used interchangeably. They are synonymous to each other. They are similar to each other. Sa ilang mga pagkakataon, na kung saan sa New Testament ay gumagawa ng distinction between mercy and grace, ganito po ang magiging definition. Yung mercy and grace, when used synonymously, interchangeably, it talks about God's goodness. Ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Dahil sa kalalagayan na ating kinasadlakan, lahat tayo nasa kapahamakan. Pag ito po ay ginamit definitely with differentiation, then ito pong mercy, ito po yung nag-udyok or rather nag-udyok, nag-motivate upang ang tao ay gumawa ng some action, nag-motivate. Ito yung siyang nag-motivate o gumagalaw sa emosyon upang mag-cause us to act. Pero yung grace, yan yung action. Say for example, alam po natin na lahat tayo po ay mga makasalanan dahil sa deklarado ito ng salita ng Diyos, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang Diyos, nakita niya ang ating kalalagayan, at sa kanyang pagkakita sa ating kalagayan, ay nahabag siya. There was mercy. Yung kanyang pag-ibig sa atin
ay kanyang lavishly, parang labis-labis, na kanyang ibinuhos sa atin, no? So, ang sinasabi natin ay, na-motivate siya, nakita niya ang kalalagayan natin, na tayo nasa kasalanan, tayo alipin ng kasalanan, wala tayong kalakasan upang lumaban sa kasalanan. Tayo ay mga, sabihin natin, mga willing victims ng kasalanan, nahabag ang Diyos. Then sa kanyang mercy, ang kanyang ginawa ay inakwit niya tayo. We are all legally, hindi legally blind. Legally, may kasalanan. Okay? In His grace, ang ginawa niya, yung legal na kasalanan natin, kanyang kinuha. So, grace is an action. Kaya nga sinasabi natin, what is grace? What is the grace of God? Yung bang ginawa tayong karapat-dapat na hindi naman tayo karapat-dapat. Gumawa siya ng pamamaraan ng hugdan niya tayo, tanggalin niya ang robe natin, ng self-righteousness natin, at pinalitan niya ng the robe of righteousness of Christ. That every time that He sees us, He sees the robe of righteousness. He sees what Jesus, His Son, had done in our behalf. So, mercy is the emotion that resulted doon sa pagkakakita na tayo na sa faithful state. Grace is an action. Now, I'd like to say, in mercy, there is grace. Ikaw po, itong mercy and compassion. Mercy is primarily compassion. Ito habag, parang habag rin ito, no? Pero itong compassion nito ay nakikiisa ka sa damdamin ng taong hinahabagan mo. You are putting yourselves into the place of the person whom you are compassionate with. So, in mercy, there is compassion. Pero ang mercy goes beyond compassion. Kumbaga sabi natin, ito mercy. Dito ang compassion. Sa mercy, may compassion. Pero ang mercy, lampas sa compassion. Titignan po natin ang example po nito. Compassion is a feeling. Mercy is feeling that is acted out. The barrier of good intentions. Nung mabalitaan po natin mga kapatid na nagkaroon ng malaking bagyo at super typhoon na sinasabi natin for 20 years or so ay hindi naranasan ng Pilipinas and would be considered as one of the strongest typhoon na nangyari sa buong mundo. Except kay Noah, no? Sa time ni Noah, I may say, ay makikita po natin, nakita natin ang mga images na antig ang ating puso. Diba? Naantig. Walang sinuman na maski na matitigas ang puso na hindi maantig eh. Kristyano, hindi Kristyano, matinubos at hindi pa natubos si Kristo at ang iba ay at least ang hindi naniwala sa Diyos. Walang hindi maantig doon sa mga images that flashed doon sa television screen. May intention tayo. Kawawa naman. All are with good intention. Pero, walang nagagawa. Maaring dahil sa limitasyon ng sitwasyon natin, wala tayong magawa. Pero doon sa lahat, sa mga taong mayroong pamamaraan, ay yung good intentions, one, is as valuable. Tignan po natin itong sa parable ng Good Samaritan. Alam po natin mayroong isang studyon na inold up. Mabuti na lamang hindi summary execution ang ginawa sa kanya. No? At nakita po natin sa unang bahagi, bago dumating dito ang Samaritano, ay mayroong dalawang, isang priest, isang Levite, dumaan sa lugar na yon. Nakita na duguan. Nakita na nabubog. Nakahiga na, nagupo, kumbaga.
Naniniwala ako ito sa Levite, pati ito sa priest, na antig ang puso nila. Doon sa misery, doon sa hirap na dinanas ang taong ito, na kapwa Hudyo, naaawa sila. But because of some ceremonial barrier, ay hindi sila, feeling nila hindi sila pwede. But then, makita natin itong Samaritano, kaaway, nasa disadvantage sa position itong Samaritano over against yung biktima na sabihin natin isang Hudyo, pili, chosen race over against mestizo, Hudyo at kung ano pa man dugong na isama sa kanya, sa Samaritano ito, ay tinanong siya ng Panginoon, tumulong siya, di ba? Ngayon, sabi ng Panginoon, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. So ano yung mercy dito? Ang mercy dito ay hindi lamang sinahabag, kundi inakap niya yun, kahabagan niya ito, nag-express ito ng iba't ibang uri ng aksyon, katulad ng pagbebenda ng kanyang sugat, maaaring pagpapainom ng tubig, pagtayo sa kanya magmula sa dun sa kanyang pagkakalupok, pagkakabaksak, at pagdadala sa kanya sa isang inn, isinakay siya, at pagbibigay ng pera na ito muna, at babalik ako kung ano mang kulang, babayaran ko. Sabi niya, yun ang taong may mercy. Sabi ng expert in the law. Then, tingnan po natin sinabi ng Panginoon. Jesus told him, go and do likewise. Hindi niya sinabing, go and feel. Damdamin mo. Diba? Damdamin mo ang kaawa-awa, kahabag-habag na sitwasyon ng tao ito. Damdamin mo. Maramdaman mo man lang. Be in sympathy with him. Yun, you know? Sim is witty. Pati is from pathos, feeling. Makiisa sa damdamin. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, do likewise. Tapos babalikan mo yun ang unang talata, sino ang nagpakita ng kahabagan? Yung gumawa. Hindi lamang nag-show naging compassionate, yung gumawa. Nung sinoli niyo po ang inyong mga tithes, ang ating mga tithes sa Panginoon, at nagbigay tayo po ng mga kaloob sa Panginoon para may pagpatuloy ang gawain ito, iniwan niyo po sa kamay ng church board ang pagdidesisyon base dun sa budget. Tama po? Na inuprubahan. Mayroong mga special events na nangyari. Kaya, kinakailangan mag-act ang church board. Nag-decide na magmula doon ay kukuha ng 4,000 sa pondo. Doon sa pagbibigay na yon, lahat tayo, in a way, although hindi natin kinoconsider ngayon na yan ay galing sa amin, pero in a way, as a church, nag-respond na tayo. Tama po? But then, the church board would like to say, then let's have a second offering. A special offering toward ang beneficiaries ay mga nangangailangan ng mga kababayan. Nagbigaan at may nalikom. Of course, ang gusto ko lang sabihin dito ay, doon sa mga nagbigay ng special offering, sino man kayo, sino man tayo, alam ng Diyos, ay apart from what was decided by the church to which we agree, ay meron doon action eh. Meron pong 43 na mga kababayan, 44 na mga kababayan tayong 2 months ang walang sweldo. Napag-alaman ko po na nitong nakaraan lamang after the Sunday worship service. Naging 43 na lang sila kasi isa umuwi na. Naidala na nila ito sa OWA ang sitwasyon po nila. Ang sabi ng OWA, sige, magpatuloy lang kayo magtrabaho, hingi kami ng representatives. So may representatives coming from the company, nag-usap na, at nangako naman sila.
2 months wala silang sweldo. Ang Bangladeshi na store owner ayaw na magpahiram, ayaw na magpautang. Kasi parang walang mapupuntahan. Marami na siyang napautang, wala na siyang pising, ilalarga pa. Wala na. So, paano mag-respond ng church? Of course, the church has policy patungkol dito. Okay? But then it's something when we give. Apart from what the church has so decided by policy to give. Dito, gumawa siya. In that 17th century preacher, tunay na pangyari ito, nang siya nasa highway, nakita niya na nagkukumpulan ng mga tao nang lumapit siya, yung palang kabayo ng kanyang kaibigan ay na-aksidente. People were looking. There was a crowd that was milling around. Tinitignan yung kabayo, tinitignan yung may-ari. Kawawa naman and all. Ganun sabi. Ngayon ang ginawa ng preacher na ito, kumuha siya sa kanyang bulsa at lumapit siya sa yung pinaka-loudest sympathizer doon sa crowd na yun is, how much is your mercy? No? How much is your mercy? Here, worth of my mercy is $5, sabi niya. Ang sinasabi dito ay, kung may pamamaraan, kung pinahintulutan ng Diyos, na mag-criss-cross tayo ng mga sitwasyon, we just don't feel a big compassionate with sa mga sitwasyon ng ilang mga tao who are brought to our attention. In a way, within the limits na meron tayo, act it out. Ipahayag ito. Ngayon po, tuloy po natin. So there is grace in mercy, there is compassion in mercy, and there is mercy, there is forgiveness in mercy. So, ang gusto kong banggitin before I move on here, when we say there is compassion in mercy, ang Diyos nakita niya ang pitiable situation po natin bilang mga makasalanan. Hiwalay sa Diyos, walang buhay, walang eternal life, doomed to eternal destruction, living with no purpose, godly purpose in life. Kung hiwalay tayo. Hindi lamang siya nahabag and feel compassionate with us, pinadala niya ang kanyang anak. Are you with me? Mayroong ginawa ang Diyos. Pinadala niya ang kanyang anak. Napako sa krus upang tubusin tayo. Binayaran tayo hindi sa pamamagitan ng ginto, ipilakman. Binayaran tayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na si Jesus. For few minutes, na this fellowship ang Diyos Anak sa Diyos Ama. Sa isang pagpapaliwanag ng isang ancient author. Because at that nick of time, tinalikuran ng Diyos Ama ng Diyos Anak kasi hindi niya makikita, hindi niya kaya, hindi niya pwedeng tignan ang kasalanan because He is holy. Christ was made a curse for us. He died for us. He was made a sin for us. So much so, God the Father has to turn His back from His Son. There is compassion in mercy, and God has shown once again. Mercy and forgiveness. Mercy is the love of God that forgives. No, nagpapatawad.
Tingnan po natin si Joseph. Naging biktima siya ng mga pagsiselos ng kanyang mga kapatid. Itinapon siya sa, well, actually papatayin sana siya. But God in His sovereignty moved sa pamagitan ng isang mga kapatid at sabi ng isang kapatid, ba't natin papatayin niya? Then eventually, alam po natin kung ano nangyari hanggang sa siya ay mabenta, madala sa Ehipto, makulong dahil sa suspicion of sa sumbong ng isang asawa na hindi napagbigyan ni Joseph sa kung ano man gusto niya. Pero nakita natin ang paggalaw ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Dumating ang pagkakataon, siya na ang ikalawang pinakakapangyarihan sa buong lupain ng Ehipto. Nagkaroon ng tagutom sa Israel. Napilitan ng mga kapatid na pumunta dito sa Ehipto dahil sa wise na pamamaraan ni Joseph upang makatipon ng napakarami sa panahon ng kasaganahan dahil sa alam niya, pagdating ng susunod na mga taon ay kasalatan naman yun. To make this story short, nagkaharapan na sila ng kanyang mga kapatid. Karapatan ni Joseph nasa kanyang kamay kung anong gagawin niya sa kanyang mga kapatid. I-release niya ang kanyang mga kapatid o papanagutin sila sa kanilang ginawa sa kanya. Panahon ng paghiganti. Pero Joseph, nakita niya ang sovereignty ng galaw ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya ang gawa ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Sino siya? Para hindi mag-release ng pagpapatawad. There is forgiveness in mercy. Tingnan po natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, compassionate siya, merciful siya, pumupunta siya sa mga lugar ng mga downtrodden, sa mga bahagi ng society na sinasantabi ng religious authorities. Mga unclean people. Mga taxpayers, tax collectors. Sorry po. It was not intended. Tax collectors na sa panahon na yun ay kinamumuhian parang sa panahon ng hapon, nagtatrabaho ka para sa hapon. No, mga makapiling sinasabi. Kaya nga ang sabi, bakit itong amo nyo, itong leader nyo, itong master nyo, itong teacher nyo? Ang pinupuntahan niya ang mga tao itong mga downtrodden. Nakiki-associate pa siya sa mga makasalanan at so-called na kinikilala mong kasalanan sa kapanahon na yun sa society na kanilang kinagagalawan. Pero siya malapit ang puso niya sa mga nangangailangan. At narito ang isang sitwasyon nang siya ay tinawagan upang magpagaling sa isang anak. Sa isang anak na tumawag sa kanya, ay nakita po natin na napigilan siya dahil sa may pagkakataon na nagkaroon ng funeral procession. Narito ang widowed mother. Nawalan na siya ng asawa, yung anak niya na inaasahan niya na magiging source of income niya, na sa kanyang katandaan ay pwede sumuporta sa kanya, namatay rin for whatever reason. At ngayon, naglalakad siya kasama ng throne, palapit sa libingan. Buti na lamang dahil sa kahabagan ng Diyos. Hindi lamang siya nagkaroon ng empathy, ang ating Panginoon, kundi in-account niya yun, pinahinto niya ang possession at binuhay niya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang anak ng balot. Tignan po natin ang babae nito. Pinapalibutan siya ng mga taong religyoso dahil sa siya'y nahuli daw. Dahil na siyang totoo naman na siya'y nahuli sa pangangalo niya. Sa
sabi ni Moses, ganito, babatuhin, anong masasabi ninyo? Tinatanong nila kay Jesus, alam naman nila kung anong gagawin, in a sense, base sa utusan. Then sabi niya, kung sino man walang kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato. At nakita natin dahan-dahan nagsipulasan ng mga tao. At tanong ng ating Panginoon habang siya nagsusulat, doon sa may sa lupa, sabi niya, andiyan pa ba sila? Wala na po sila. Sabi ng babaeng nabitag at nahuli. Sabi ng Panginoon, neither do I condemn you, but go and sin no more. Makikita po natin dito, there was compassion. But compassion had acted out, kaya mercy ang nakita natin. Sa taong makasalanan, andon ang pagpapatawad, kung hingi ng tawad. Yan ang sinasabi. Why does he eat with tax collectors and sinners? In mercy, there is forgiveness. Maunawaan po natin na ang Diyos ay nagpatawad. Pinatawad niya po tayo dahil lang kay Kristo. Tama po. At makita natin, kasi yung habag natin na tao, kung minsan yung usual na habag, ay hindi katulad ng habag ng Diyos. Let me read this verse. Mercy and truth are met together. Diba sa mahabag ka naman dyan sa sitwasyon na yan. Parang hindi ka nagkakasala, mahabag ka. Okay na. Pero ang truth, dapat hindi nawawala. Tama po? Mercy and truth are met together. The mercy of God and truth, or the truth of God, met together on the cross. Merong kinakailangan mamatay. Merong kinakailangan makatanggap ng parusa ng kasalanan. In the Old Testament, inordain ng Panginoon, quote and unquote, kinumanda ng Panginoon, bawat isa ay mag-offer ng tupa. Kasi kinakailangan may dumanak na dugo. Kasi sa pagdanak ng dugo, merong paglilinis ng kasalanan. Kung walang pagbubuo ng dugo, walang pagpapatawad sa kasalanan. Then dumating ang ating Panginoon, sabi ng kanyang pinsan na si John the Baptist, "Behold the Lamb of God that taketh away that sin of man." Kaya pagdating sa Book of Hebrews, hindi na once, sabi niya, once and for all. Kaya wala tayong makikita, maski na yung mga Kristiyanong, mga Hudyo, na nagdadala pa ng tupa. Otherwise, kung tayo susunod rin, magdadala tayo ng tupa para magdanak ng dugo. Pero, hindi na nga kinakailangan eh. Kasi mayroong namatay. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay katotohanan. Hindi niya pwedeng takpan ng kanyang mga mata. Nahabag ako. Tatakpan ko na lang mata ko. O sige, pasok na kayo sa langit. Hindi ganun. Nahabag siya. Nagpatawad siya. Gumawa siya ng paraan. Si Jesus ang kanyang pinadala. Mercy and truth are met together. When there is mercy, which cancels out truth, then that kind of mercy is a humanistic mercy. It is not the mercy of God. Kaya nga, tignan niyo po, kapag tayo namumuhay tayo sa kasalanan, nakakilala tayo sa Panginoon, pinatawad na tayo. Yun iba, sa hindi natin malaman pamamaraan ng Panginoon, hindi na nalasak nila yung mga consequences ng kasalanan. Diba? Meron ganun, no? Pero yung iba, maski na Kristyano, ay meron pa rin mga consequences na bunga ng kasalanan, bagamat
napatawad na tayo. Kasi ang Diyos eh. Hindi natin malaman ang pamamaraan niya, pero ang alam natin, mercy and truth are met together. Kumbaga, pag piniringan mo ang katotohanan, tinanggal mo ang katotohanan sa merciful attitude mo, that's not mercy, godly mercy. So with that, ito pong sabi, kaya nga ang Panginoon Jesus namatay, no? Tingnan po natin sabi dito. Sabay-sabay nga natin basahin. Kung titignan mo, mga kapatid, yung sinasabi ng Book of John, yung letter, may maikling letter ni John the Beloved, unang letter niya ito sa church na kanyang sinulatan, it talks about loving of God, pagmamahal sa Diyos. Ngayon sabi niya dito, kung sino man mayroong material possession at nakita ang pangailangan ng kapatid at wala siyang kahabagan sa kanya, paano mangyayari ng pag-ibig ng Diyos ay nasa sa kanya? Na parang sinasabi dito, ang dating ng salita dito niyan, walang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Meron siyang kakayahan, meron siyang pamamaraan, meron siyang, hindi niya masusolve ang lahat, pero meron siyang kapamaraanan na makapag-contribute sa solusyon, no matter how small it might be. At hindi siya gumawa, hindi siya nag-act out, then how could you say that the love of God is in that person? His Christianity is being questioned. Because what is inside will come out. Nasubukan niyo bang nakalagay dito sa Tenta Patis? Tentay Patis. Nabutan niyo pa ba yun? Tentay Patis. Siguro hindi na ngayon, no? Mamasita na kayo. Tentay Patis. Tapos kung binuhos nyo, hindi pa na patis ang lumabas. Magic. Pero hindi pwedeng mangyari. Kung ano nasa loob, yun ang lalabas. Hindi pwedeng mangyaring iba. Now, what am I saying? Ang lahat ng miyembro ng kaharian ng Diyos, ang lahat ng matinubos ni Kristo, mayroong banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng Kadiyusan, ang Diyos Espiritu Santo, ang tumitira po sa atin. As we allow Him, as He is a person, as we allow God the Holy Spirit to fill us, instead of grieving Him, ay lalabas ang bunga ng Espiritu. Tama po? At ang bunga ng Espiritu mainly is love. Love, joy, peace, long-suffering. Fruit kasi singular eh, no? So from joy, peace, patience, lahat naman ito could be under love. But anyway, ang makikita natin ito, yung salitang goodness. Mercy is there. Napakahirap unawain ng isang tao na naranasan ang pagpapatawad ng Diyos, naranasan ang biyaya ng Diyos, ay hindi kayang maging mahabagin. When ang bunga ng Espiritu na goodness ay andon sa atin. Meron po isang parabola ng sinabi ng ating Panginoon Jesus, kasi ito po yung gusto natin maunawaan. Pag hindi pa tayo nagpatawad, hindi tayo papatawarin ng Diyos. Pag hindi pa tayo naging mahabagin, hindi ba magiging mahabagin ng Diyos sa atin? Karaniwan yun ang sinasabi po natin. But let's look at sa ibang bahagi, ganitong banda. Dito sa parable po na ito, ang hari ay nagkaroon ng accounting at sinisigil itong taong ito, hindi siya makapagbayad, so kukunin ang kanyang pamilya and all. Then nakiusap siya, ang utang niya in the 1990s, mga $20,000
$20 million. So sabi niya, hawagan niyo ako and all that. At sa maikling salita, pinatawad. Nang itong tao ito, na napatawad, naranasan ang gayon lamang pagpapatawad dahil sa laki ng kanyang pagkakautang. Nasukat ang katumbas ay slavery, pagkakabenta ng kanyang pamilya, ay nakita niya ito yung kapareho niyang kalalagayan na may utang. Nakakita, pinsara siya. Dako, yung utang mo, yung utang niya wala pang katiting doon sa pagkakautang nito. Anong puntos po dito? Bakit sinabi ito ng Panginoon? Ang sinasabi po dito, kung tunay mong naranasan ang pagpapatawad ng Diyos, anong ginawa ng kapatid mo, anong ginawa ng kapatiran, o anong ginawa ng amo mo, o anong ginawa ng sino man sa iyo, ang hindi mo kayang patawarin kung naranasan mo ang tunay na pagpapatawad ng Diyos. Ang sinasabi lamang ay, hindi siguro niya naranasan ang pagpapatawad ng Diyos. Are you with me? Yun ang ibig sabihin doon eh. So yung blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Mapapakita na. Ang ibig sabihin dito, kasi otherwise, ang lalabas yan, maging mabuti ka sa akin, magiging mabuti ako sa iyo, makakatanggap ng kabutihan. Meron tayong tinatawag na spiritual planting, no? Pero ito, sinasabi ko ay, yung kahabagan, essentially, ay kung God give mercy ito, nanggagaling ito sa loob. Nang sinasabi natin ay, balikan natin ang ilustrasyon natin sa una. Hindi ko alam kung anong kalalagayan na meron tayo ngayon in terms of relations sa kapatid mo sa laman, o sa kapatid mo sa laman, sa kapatid mo sa spirito, sa kapwa kapatiran, sa ibang mga tao na kapaligid. Ano po ba? Meron po ba tayong issues that has yet to be settled? Now we are in the upper hand. Gusto kong basahin sa inyo ang isang bahagi dito sa Romans, and almost matatapos ko ako. Sa Romans chapter 1, sa verse 29, pababa. 29 up till 31. Sabi po dito, pag di-describe ni Apostol Pablo sa mga tao sa Roma, na generally are representing the humankind, pero since he is writing to the Roman Empire, sabi dito, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, or they are gossipers, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. I'd like to zero in with a word, with a descriptive word, ruthless. Ang mga Roman soldiers, they were ruthless. Alam niyo po, kung tayo nabubuhay sa panahon na yon, kapag ikaw yung ama, at nanganganak ang iyong asawa, at lumabas ang anak, meron kang hawak sa buhay ng batang yan. Ano ibig sabihin nun? Sa pamagitan lamang ng thumbs up or thumbs down. Thumbs up, okay, let him or let her live. Pag ginanon ng ama, let him or let the baby die. May karapatan ang ama. Are you with me? May karapatan under the laws of Romans na ang isang Roman citizen ay patayin niya ang kanyang slave. May karapatan siya. Hindi siya makukulong. At ilibing niya, hindi siya makukulong. Now, Paul was saying something to this effect. Kung tayo nabubuhay ngayon doon, sa ganong kalalagayan, meron tayong karapatan. Okay? Gagamitin ba natin yung karapatan na binibigay sa atin
when it goes against the Word of God, when it goes against the rules of the kingdom of God, gagamitin ba natin? Bilang mga Kristiyano, hindi gagamitin. Bagamat we have rights. Balikan natin ngayon yung mga issues ng mga di pagkakaintindihan, sama ng loob, bitterness, unforgiveness. Maaring pinipik kayo ng sino pa man. Seemingly, you have the right to get back. But, kung ikaw ay tinubos ni Kristo, tinubos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak si Jesus, at naranasan natin ang tunay na pagpapatawad, it is unbecoming of you na sinasabi natin tagasunod ni Kristo, Kristiyano, mananampalataya, anak ng Diyos, na hindi marunong na malayong magpatawad nang walang anything string attached. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. They have obtained mercy, and they are showing out. They are expressing yung maliliit na representation ng kahabagan sa kapwa. Mga kapatid, a Christian can act out only what is inside him. He should be something, he is something so that he can do something. Tignan natin ang scale ng ating spirituality. Meron pa bang mga issues na hindi magpapatawad? It's between you and God. Deal with it. And show that indeed, naranasan mo at naranasan ko ang pagpapatawad ng Diyos doon sa paanan ng krus ng ating Panginoon. Tayo pimina natin. Kami na tumanggap ng kahabagang Panginoon Diyos na hindi madi-describe. Hayaan niyo po na ipahayag po namin na tunay namin naranasan ito at walang anuman ang hindi namin mapapatawad. Tulungan niyo po kami if we have issues right now o kakaharapin namin mga issues pagdating ng araw. Ang mga anak ng Diyos ay mga merciful because their Heavenly Father, our Heavenly Father, is most merciful. In Jesus' name, Amen.